Nakita ko yung akasya, may naninigarilyo. Eh, hindi ko naman alam eh. Kwento doon, may naninigarilyo doon eh. Doon siya nakita ko na. Doon pa ako na-aksidente eh. Naalala ko, umakit ako sa puno. Tapos ang nangyari nun, mahal na araw, Santo. Ayaw ko palabasin ng nanay ko. Tapos huwag kang lalabas. Takot sa disgrasya kasi mahal na araw. Umakit ako, makulit ako nun eh. Umakit ako, bigla akong nahulog. Pero may sumampay sa akin. Sumampay ako bigla doon sa sampayan na na alambre lang. Tapos hindi ako napilayan. So, doon na nag-umpisa na biglang lumawak bigla yung aral ko. Tapos nanaginip ako. Tapos biglang may words na, mga orasyon ba? Buhay na salita na pupasok sa isip ko. Akala ko nga peke nung una eh. Sinishare ko pa nga sa mga viewers, sa mga social network. Tapos nagugulat ako gumagana. Gumagana din sa akin. So, doon ko napagtanto na yung pala yung gift ng Diyos para sa akin. Iba't ibang laban ng tao mula sa buhay, karanasan, karera at industriya. Dito, mas malalim, mas totoo at walang halong palamuti ang usapan. Tara, tuklasin natin ang nasa ilalim ng bawat kwento. Ito ang Under the Surface. Yeshua Masaya mga kamestro. Ako po si Eduardo Manalo Arsiaga Jr. aka ang bansag po sa akin sa spiritual o nakilala ako sa pangalang Maestro Ozzy. So ako po ay isang spiritual healer, exorcism, combat, ritualista, and at the same time spiritual ritualista. Okay? Ako po yung una nakilala sa YouTube nung panahon po ng COVID-19. Inaalam ko yung aral doon sa YouTube na yun eh. Hindi ko na nababanggitin yung pangalan niya. Tapos ang nangyari kasi doon ay umalis siya. So nag-leave siya, nag-sign off siya doon sa YT at sabi ko, teka naman, may talent naman ako sa spiritual, gusto ko ring magturo, nag-share ako ng knowledge. So pinag-opportunity ko yung COVID eh. Kasi nung panahon nun, yung mga tao nasa bahay lang. So pag-upload ko ng video, tapos tumatlo, pagtingin ko sa social network ko nag 3,000 na, doon ko na tinuloy yung pagtuturo ko. At the same time, nagla-live ako sa YouTube, tapos nagtuturo, nanggagamot. So, doon nagsimula talaga sa COVID-19. Pero 2019 yon, pero nag-umpisa yon 2015. So, ano na ngayon, 2016. So, maglalapit na rin ako mag-sandegada. So, ako po ngayon, kasalukuyan, dumami na rin yung fanbase ko dito sa social network, sa TikTok, YouTube, saka sa Facebook. So, ayun, nakilala ako at nabansagan ako sa pagiging spiritual healer, ritualista, tas combate or exorcism. Yung buhay ko noon, kasi yung story ako kasi noon, nung high school ako, nagkaroon talaga ako ng parang depression o anxiety. Yung pala, yung sakit na pala na yun, nakakita na ako actually nung bata pa lang ako, kakaiba na ako eh. Nawiwirduhan sa akin yung mga pinsan ko, mga kababata ko. Kasi yung tahimik ko, doon ako sa isang sulok, minsan nasa dilim. Tapos akala ko, normal lang yung mga nakikita ko. Akala ko, ilusyon lang ba? Akala ko, totoo lang, nakiyas ko nga ngayon, paglaki ko eh. Pwede niyo po ba kami bigyan ng example doon sa mga nasasaksihan niyo noon? Yung palagi ako namamatanda tuwing mahal na araw. Tapos nakikita ko, may mga bungo na nanaginip ako, tapos may mga ibang nilalang. Lalo na naalala ko sa Villa Esperanza sa Malino to sa Cavite, kung saan ako sinilang. Nakita ko yung akasya, may naninigarilyo. Eh, hindi ko naman alam eh. Kwento doon, may naninigarilyo doon eh. Doon siya nakita ko na. Doon pa ako na-aksidente eh. Naalala ko, umakit ako sa puno. Tapos ang nangyari nun, mahal na araw, Santo. Ayaw ko palabasin ng nanay ko. Tapos huwag kang lalabas. Takot sa disgrasya kasi mahal na araw. Umakit ako, makulit ako nun eh. Umakit ako, bigla akong nahulog, pero may sumampay sa akin. Sumampay ako bigla doon sa sampayan na alambre lang. Tapos hindi ako napilayan. So, every year yon, nangyayari yon, kahit hindi mahal na araw, lagi ako namamatanda. Yun pala, ang istorya naalala ko rin nung lumaki ako. Yung lolo ko, yung tatay ng mga lolo ko, hinawakan ako dito sa ulo. So, doon ko na na-realize na andun na pala yung salitang pasa ng bertud. So, paano niyo po na-confirm na pasa yun? Nung yung lolo ko, diba, namatay yun, yung sa tuhod, yung tatay ng mga lolo ko. Tapos yung lolo ko kakamatay lang noong last 2 years. May binulong din sa akin.
So, doon na nag-umpisa na biglang lumawak bigla yung aral ko, tapos nanaginip ako, tapos biglang may words na, mga orasyon ba, buhay na salita na pupasok sa isip ko. Akala ko nga peke nung una eh. Sinishare ko pa nga sa mga viewers, sa mga social network, tapos nagugulat ako gumagana din sa akin. So, doon ko napagtanto na yung pala yung gift ng Diyos para sa akin. Oo. Yung magbalik po tayo dun sa bulong na sinabi po sa inyo. Maintindihan niyo po ba ito as Tagalog or ibang lengguwahe po ito? Ibang lingwahe, may pagkahalong Latin, tas hindi siya talaga lingwahe dito. Kung tawagin natin, lingwahe ng mga spiritual. Alam niyo na mga Hindi po ba sinabi sa inyo na ipapasa ko ito sa yung abilidad ko? sinabi, panaginip talaga. Sa panaginip. Na naginip ako, nakita ko yung mga ancestor ko. Mula sa generation na to, pagkamatay ng lolo ko, hanggang sa tatay niya, lolo niya, tatay ng lolo, nakita ko yung pinaka-root talaga namin. Ilan taon po kayo nun? Ito lang eh, 3 years ago lang. Magagamit na ako, at the same time, yung aral na napupulot ko sa iba, nadagdagan ng sarili sa amin talaga, sa bloodline namin, sa dugo namin. Tapos po, paano nyo po na ito na-develop? Na-develop ko, syempre, kailangan kong pagsikapan eh. Sakripisyo, asawa ko, nakikita yung sakripisyo. Minsan nga, yung magigising ako, tulog ako, bigla ako nag-orasyon, nagigising ako. Oo. Yeah. Nanaginip, parang panaginip po ito. Hindi siya panaginip talaga, sir. Anong nangyayari? Parang pag may nag-orasyon sa akin, yung soul ko buhay, biglang babangon ako bigla, tapos magugulat ako, mahal, nagdadasal ka, bigla, kung ano na yun. So, bigla po kayo mapapaupo from galing sa pagkakahiga. Minsan nga tumatayo ako, inorasyon ko agad yung mga kalaban, parang gising talaga yung soul ko. Kaya yung physical, tulog na. Tapos magulat ako, kikwento ng misis ko, mahal, alam mo ba, bumabangon ko, nagdadasal ka. Yung pala, kahit dulog ako, nagdo-orasyon pa rin ako. So, paano nyo po naumpisahan yung pagsaservice nito sa mga tao? Pagsiservice sa tao, ayun nga yun ng COVID eh. Inumpisahan ko agad eh, execute agad. May mga cases na napagaling ako, hindi ko naman alam na yung nurse sa ibang bansa, lahat sila may kaso ng COVID eh. Positive sila. Tapos siya daw, pasalamat siya sa akin eh. Naging negative daw siya. Siya lang yung nag-isa. Nagulat ako nun eh. Medyo may halong kilabat kasi nasyak ako. Doon ako na-inspired sa mga sa mga tao. Sarap palang tumulong ganito. Tinuloy-tuloy ko na. Ano po ang term natin sa yung pag-spell nyo? Ano pong tawag doon? Yung pag-spell, ano yun? Spiritual po yun, yung pag-orasyon. So, more basis siya on Christianity. Sa Jesus Christ ang basis. Depende po ba ito sa kaso ng tao na tutulungan nyo or pare-pares lang po? Dumedepende rin kasi meron kasi mga pasyente na nagdududa. Kahit ikaw, kahit full force mo yung pagdadasal mo eh. Minsan yung pasyente sa kanila yung problema. Sabihin natin, ratio natin, sa 10, minsan 3 lang yung gagaling, 2. Hindi talaga totally mapapagaling mo kasi nga, depende doon sa antas ng pag-unawa nila at panampalataya nila sa Diyos. May kinalaman din po ba ito sa pagkakaintindi sa nalalaman nyo? Oo, kasi minsan hindi nagsasubmit talaga yung pasyente. Minsan sila pa yung nagmamataas sa'yo eh. Yung tingin nila sa'yo mababa. Kapag gano'n, ang ginagawa na namin, hindi na namin kinukumprontra. Ang ginagawa ko ng diskarte, sasakyan ko na lang. Sige po, ano na lang po yung tubig, bulungan ko na lang. Okay na po yan. Kasi makasite ka pa ng tao kung paprangkahin mo, di ba? Ayun nga, nung lumipas na araw, nag-try naman po ako ng ritual. So hindi ko sukat akalain na doon pala ako magbo-boom sa ritual. Yung mga ritual ko marami. Conscience ritual, prosperity ritual, chosen ritual, aura cleansing ritual, love ritual. Marami akong ritual na hinawakan. Doon pumutok yung pangalan ko kasi nga kung magsingil ako, parang bigay lang din eh. Paisa 100 lang. Tinaas ko ngayon kasi masyadong pagod na, 150, and so on. Doon ako nakilala, tapos yung mga ibang mga manggagamat, yung mga singil kasi nila, respeto ko yun, matataas talaga, 1,000. Doon sila nagbaba din. So ang dami natulungan. So okay lang, hindi ko yung kalaban kasi binaba nyo yung presyo ng serbisyo nyo as is, energy exchange na lang ba, palitan na lang ba ng enerhiya. Doon ako nakilala. Tapos, yun, siningit ko pa yung tawas. Doon ako mas lalo nakilala. Nag-trending ako sa isang vlogger. Alam niyo na, sir, nakita niyo na yun, di ba? Yung sikat na vlogger. Doon ako pumutok na lalo. Napapagod din po ba yung mentalidad nyo pagdating sa ganyan? Hindi lang po mentalidad eh. Kasama yung mind, heart, body, soul, spirit yan. Napapagod yan doon sa limang binanggit. Paano nyo pa namamanage yun?
Ang hirap eh. Sa mind naman, kailangan mag-meditate ka. Pumunta ka sa nature. Yan, yung mga team ko, pupunta kami dagat. Ganon, kailangan mo talagang i-connect yung sarili mo sa kalikasan. Kahit So, ano yan. Madalas po ba yun? Madalas Na kailangan yung i-refill yung energy? Madalas so. Kasi lalo na sa sitwasyon ko ngayon, ang daming umaasang tao sa akin. Yun nga, physical naman, kailangan walking ka kahit pa paano. Hindi naman yung sobrang lala na ano yung basic ba, lakad-lakad ka, okay na yun. Opo. Yun talaga sa pagkain naman, wag talaga sa ano, yung mabetchin. More on natural, ano ko lang talaga. Nakikita ng partner ko yan, nakikita nila yung kinakain ko. Patungkol po sa mga aura ng tao, iba-iba po ba ito? Ay, iba-iba. Paano niyo po may papaliwanag sa amin ito? Iba-iba kulay niyan eh. Opo. Typical sa mga tao, kapag yung third eye mo bumubukas na, transparent pala yung makikita mo. First stage pa lang yun. Pero pag namataas-taas na yung antas mo sa spiritual, pinapractice mo talaga yung third eye awakening mo, nakikita mo na unti-unti yung mga iba't ibang kulay ng aura. Marami po yan. Lahat ng kulay na may isip mo, andun sa isang tao. Dito talaga. Visual nyo pong nakikita? Visual talaga. Alam mo yung estudyante ko, yung gagabayan ko, mga kaibigan ko rin. Nakikita rin nila kasi naturuan ko rin silang buksan yung third eye nila eh. Depende po ba ito sa budhi ng tao kung anong kulay nito? Opo. Iba-iba. Pag red, passionate yan. Aggressive. Tapos ano siyan, mga kung tawagin sa nila yung mga risk taker, malalakas sa loob. Halimbawa po yan. Pag green naman ng aura, more on nature lover yan. Mostly mga gaya, humanitarian, environmental, yung mahilig sa kalikasan, ayaw ng mga kalat. Ganyan yan eh. Mostly mga healer din, mga babaylan. Ganyan o, yung ano, may isa po kasama, babaylan, mostly green talaga yung aura niya. Sa first time nyo pa lang po makita yung tao, makikita nyo po agad kung ano yung aura niya. Meron pa nga yung mga experience sa mga ganyan, yung makikita mo yung mga demon spirit na sa likod nila. Totoo. Mostly bina-encounter din ako nung 2022 sa isang bahay na nirerentahan ng ate ko. Pagkita ko, may aswang talaga na binubulungan yung tenga ng bawat dumadaan. Tuwan-tawa siya, nalilisik yung mata niya. Tapos nung nakita ko siya, nagulat siya na nakita ko siya. Bigyan dahan-dahan siyang naglalakad na nahuli talaga yung ayaw magpaalata. Nung dinasalang ko ng orasyon, yung orasyon na alam ng iba, yung Sator, bigla siyang tumumba. Tapos pag kurap ko, nawala na. So, ibig sabihin, nakatakas. So, ito, malalim ito eh. Tapos ang ginawa ko, yung ate ko pa rin pala, biktima, sa kanya ko pinadaan. So, ang ginawa ko, pinasampa ko, ibig sabihin yung exorcism o spiritual combat, nakausap ko dun. Ikaw yung nahuli ko dun. Sabi niya, siya daw yun, sisigaw-sigaw siya, galit na galit. Tapos, yun, sa awan naman Diyos, ginabayan ako, natalo ko. Nawala yung sumpa dun sa buong baan na yun. So parang siya po ang nagbibigay nung sakit lahat. Kasi nakikita ko, sakitin talaga ang papayat ng mga tao. So, everywhere na pinupuntahan niyo po, nakakita po kayo ng kahit sa ano eh. Kailangan talaga, kailangan mo i-handle eh. Kasi pag di mo kaya i-handle, pag titingnan ka ng mga tao, para kang nasisira ng isip talaga. Mahirap yun. So, kasama rin po sa servisyo niyo yung panggagamot? Oo, yun po talaga yung main ko. Tapos, pagtuturo din, teaching. Mga basic lang, hindi ko nilalamin kasi delikado rin eh. Saka yung ritual, saka tawas. Doon umiikot yung ano ko. Ritual po ba ang tawag doon? Opo, ritual po yun. Paano nyo po nagagawa yun? Nagagawa ko yun, sinubukan ko kasi. Sinubukan ko mismo sa sarili ko kung gagana ba. Noong pag-ritual ko yun, gusto ko ng financial breakthrough. Ayun, pag kinabukasan, ang daming mga blessing. Ang daming nagdo-donate sa akin. Tapos yung mga binibenta kong gamit na pangmasa ang presyo, binibenta talaga, pagod ako. Yun, doon ko inumpisahan yung mga rituals. Inuna ko sa prosperity ritual. Tapos hanggang sa nadagdagan, may konsensya na, may love na, and so on so far, marami na. How about, Maestro, yung sa spells and numbers po na ina-appear nyo doon sa Reels, ano po ibig sabihin nun? Ay, mga my code number. Ano yun eh, ayun yung kung tawagan eh, numerology, o angelology, o angel number. Ayun yung guide ng mga universal being. O yun yung mga anghel, mga divinos, seven kind of angel, 7 kind of elemental.
ginawa yan ng Diyos para gabay sa mga tao. Mostly kapag nakakita ka niyan sa social network, o kahit sa orasan, o sa mga bagay yan, kunyari yan, 4 na parang 111, may sign yan. I-search mo lang sa isang AI, yung chat GT. Makikita mo na ho dun yan, kahit sa YouTube. Kasi wala na tayo sa normal na plane eh. 4th dimension na tayo, pa 5th dimension na tayo eh. So kaya nauuso na rin yung mga spiritual. Napapansin nyo, nag-uuso na. Opo. Kailan po kaya nag-umpisa ito na na-discover ng tao yung ganyan? Panahon pa ng sinauna. Sila Adan at Eva pa. Kahit wala pa sila, meron na talaga na spiritual. Kasi yung Diyos natin, spiritual eh. So tayo yung spiritual o spirit na nabubuhay sa physical. Hindi tayo nabubuhay sa physical na may spiritual o may soul o spirit. Baliktad kasi yung interpretation ng iba. Ako katawan ako na may merong pero baliktad yun. Tayo yung nabubuhay sa spiritual at kaluluwa na may physical lang. Hindi tayo yung physical na may dapat inuuna talaga natin yung pananampalataya kaysa sa mga physical na bagay. Kung hindi mo kaya, pag-aralan nating i-balance. Paano pong masasabi nyo sa mga taong hindi nakakaintindi ng ganito at ayaw nilang maniwala? Ang masasabi ko sa kanila, na lang, respeto na lang ba nila? Pero kung talaga, mainit talaga yung ulo nila sa mga Kasi ganito. alam nyo naman po yung panahon ngayon, maraming hindi naniniwala sa ganyan. Okay lang. Kasi ang ginagawa ko nun, pinapanalangin ko lang sa Diyos na ang hirap lang talaga yung tao kapag hindi mo naranasan, hindi ka maniniwala. Totoo po. Kapag naranasan nila, doon na sila maniniwala. Ayun yung tinatawag na pitik na Diyos kapag pinitik siya. Sobrang ininsulto talaga yung mga manggagamot o mga ibang marurunong o anumang religious aspect yan. Nasa huli yung pagsisisid. Ganun din naman ako dati, aminado rin ako nung teenager ako. Di ako naniwala sa Diyos, di ako na ganyan. Yung pala, magiging healer din ako. So, buhat bato sa akin yun. Ayun yung tinatawag na pitik na Diyos. Pag pinarealize sa inyo ng Diyos na, siyempre yung Diyos natin spiritual eh. Siyempre, medyo magtatampo sa yan. So, hindi ka man maging manggagamot o spiritual expert, ikaw yung tao na godly talaga na nire-respeto yung mga spiritual. Kasi, wala pa yung mga tao, may spiritual na. Magbalik po tayo dun sa panahon na bago nyo lang po makuha yung ganyang abilidad. Ano pong reaksyon ng mga tao na nakapaligid sa inyo? Magulang nyo, kaibigan nyo? Ano pong sinasabi nila? Nung una nabigla syempre. Nung nag-umpisa pa lang ako, sabi ng tatay ko, "Nak, ano ba yung ginagawa mo?" Doon pa lang eh. Kasi sa namin, sa lahi namin sa side ng tatay ko, yung palalim lang. Tinatago lang nila yung sikreto. So, inalam ko rin sa mga lolo ko, ayun pala, meron din kami. Pero sikreto na lang sa akin yan. Ano pa noon pa noon? Noon pa, pasa-pasa. Every 1 decade, sa 1 taon, 2 ang pinapasahan. Kakapasa lang po ngayon. So, balik po tayo dun sa panggagamot nyo. Ano po yung mga matitindi nyong nakita noon nung nanggagamot kayo? Si S, Satanas. Meron pang mas malakas sa kanya. Pwede po ba kayo mag-share ng karanasan dito? Ngayon lang pala, ko na rin sa iba para may idea sila. Si Satanas, hindi yan yung main natin. Meron pa diyang mas higher sa nakalaban. Minanupili lang kasi ng tag dito, ng mga makapangyarihan tao na si S lang main focus. Pero meron talaga doon. Ayun yung kung tawagin ay pure demon o Diyos ng mga demonyo. So, ayun yung mga case na napupunta sa amin na hindi na kaya ng ibang manggagamot. So, paano pong ginagawa niyo? May sikreto kami na hindi Latin ang ginagamit. Kung tawagin ay buhay na salita. Ayun yung panglaban namin. Sa panggagamot po, maestro, meron po ba't iba't ibang method ang ginagawa ng manggagamot na hindi kayo nagkakaintindihan? Meron Meron kasi yung kung tawagin yung isa, sasabihin sa'yo, hindi mo naman napasapi, 50% lang, minsan hindi. Ang tawag doon iba-iba kasi ng pinanggalingan ng aral, kaya hindi talaga magkakaintindihan. Kasi ang maganda lang talaga, suportahan na lang. Ang nangyayari kasi ngayon sa spiritual, parang politika na sisiraan-siraan na. Bakit po nangyayari yung ganun? Sa nasasapawan, naiinggit. Normal lang ho yun. Kahit naman sa profession, di ba? Kakagit-gitan. Actually, marami po ako naririnig na ganun sa mga sa ganyang industriya na marami nagkakainggitan. Marami ho talaga.
Normal po ba yung ganun? Normal lang ho eh. Kailangan nating i-accept eh. Kasi sa panahon pa lang ng kwento sa Biblia, mga lumang panahon, dami na nag-aaway sa spiritual eh. Opo. Oo. Matanong ko lang po kay Maestro, ano pong religion niyo? Roman Catholic talaga Roman ako. Catholic po. Dati ako aglipay, pero nag-convert ako into Roman Catholic. Sa tingin niyo po ba sa ngayon, fully na-awaken niyo na po yung ability niyo? Ramdam yan ng mga viewers. So, fully na talaga. Kasi buong buhay ko dito na sa spiritual eh. Napaka-sensitive ko na sa mga tao. Nararamdaman ko kung tunay sa akin o hindi. Nararamdaman ko kung may tinatago sa akin o hindi. Opo. Pero hina-handle ko lang. Hindi ko binobroadcast masyado. Patungkol naman po dun sa mga nakikita nyo, yung mga entity. Ano po yung mga matitindi nyo nakita noon? Mga aswang. Tapos mga tikbalang, duwende, demonyo, spirito, maligno, unano, sirena. Halos lahat nakakita ko na. Alam po ba nila na nakikita nyo sila? Alam nila. Kasi pag alam nila, di kukulitin ka na nila eh. Minsan, parang ugali din ng tao eh. Opo. May mabait, sama ko sa'yo, samahan kita sa gamutan, tulungan kita sa ganito, yayaman ka. Merong gitna, neutral, merong sobrang sama. Yung sobrang sama talaga, magugulat ka na lang, sasakit na yung tiyan mo. Oo, mahihilo ka na. Kaya sinasabi nila, sir, kapag yung mga normal na tao, dumadaya doon, minsan sumasama pakaramdam. Opo. Yun, kasi inaano sila, pinagtitripan o binabati ng mga masasamang nilalang. So, meron po palang mabubuting mga Meron na. entity na ganun. Marami. Hindi kasi alam ng iba yan eh. Akala nila, porket elemento, masama na eh. O sabihin ko sa inyo, sir, sa mga viewers natin, saan ba tayo nabuhay? Di ba sa 4 na elemento rin? Meron tayong air, yung hininga. Meron tayong fire, yung init sa katawan. Meron tayong water, yung tubig sa katawan. Meron tayong earth, yung ginawa tayo sa labok. So, gawa rin tayo sa elemento. Bakit natin anin yung mga elemental na spirit? So, niloloko lang natin sarili natin. So, ibig sabihin, tayo din nabuo sa elemento. Yung camera, may elements din yan. May fire siya, may ganyan. So, mali yung kinagisnan ng halos na porket elemento masama na. Hindi po ganun, parang tao din yan. So, meron po sa kanila na nakakatulong po sa inyo. Marami yun eh. Paano po nila kayo tinutulungan? Sa panggagamot, sa pagre-ritual. Every time na nagre-ritual ako, nagdadasal, nagtuturo, nagbablog, ginagabayan talaga nila ako. Ano kasi ako, balance ako, sir. So, nakikita niyo po sila, ano? Opo, kita ko. More on heavenly, saka mga angels, saka elemental, balance ako. Opo. Halimbawa na nag-iwan sila ng bad energy dito. Paano po sila maalis? Kukuhanap din sila ng taong sasamahan nila or bigyan nila sa alis din? Hindi po eh. Ang pag-alis kasi nila, wala na silang negative, napupunta na dito. Ang solusyon insenso talaga. Insenso. Tapos mawawala na yun, mawawash out na yun kapag na-insensuan na yung buong baligid. Opo. Maestro, may nabanggit po kayo kanina at patungkol sa mga ritual. Pwede niyo pong ibahagi sa amin yung iba't ibang klase yung ritual. Okay po. Mag-uumpisa po tayo, Maestro, dun sa konsensya ritual. Opo. Doon kasi ako nakilala, sir. Una kong post doon nung 2023, almost 200 agad yung client na nag-ano sa akin. So, kinabahan ako, syempre, gumana naman sa akin. So, sabi ko, dadasal ako ng malalim nito. Sabi ko, Lord, kayo na bahala. So, yung konsensya ritual kasi, ayun yung mga nagawan ng mabigat na kasalanan. Kunyari, ikaw, minaltrato ka, o basta lahat po ng mga kasuklam-suklam talaga na sinira talaga yung buong pagkatao mo. Ang gagawin ko, hindi pa marusa. Ang gagawin ko lang, konsensya ba? Yung makakonsensya siya, hingin ng tawad. So, ang dami yung kliyente talaga na nagulat na lang ako na natulungan ko. Ano po yung halimbawa ng kliyente na ganito? Kunyari po, yung asawa niya, niloko siya, yung nangabit. Tapos, pagkatapos ng ritual, mga 3 days, bumalik na ho. Salamat po talaga, sir. Naayos na po yung pamilya namin. Yung anak ko, okay na po kami lahat. Humingi po ng tawad. Umiyak po, hindi raw siya makatulog dahil nakukonsensya siya. Ay, nagulat po ako noon. Doon ko na tinuloy. Doon sa 200 na yun. Siyempre, doon sa 200 na yun, meron doon magdadalawang isip. Then, nagbabigyan ng paalala. Huwag kami magdadalawang isip kasi sa Diyos din to. Iyaano lang natin sa Diyos na ano yung ba ng Diyos na iparealize yung mga kasalanan niya. So, doon siguro, doon sa 200 na yun, mga 150 yung mga natulungan talaga ng full force. Doon sa 50 na yun, estimate ko, mga bumisa siya. Pero bandang uli,
hindi na nagtiwala. So, hindi na nag-resonate, hindi na siya nag-manifest. So, yun po, ang dami nga tulungan. Ano po ulit tawag dun sa ritual na yan? Ano po, konsensya ritual. Konsensya ritual. So, sa asawa, tapos dun sa mga boss na mga masasama, yung mga empleyadong masama, tapos yung mga, tag dito, yung mga nanlalait, mga nambubuli, sa trabaho, sa pamilya, yung mga, marami. So, Basta lahat. most of the time, mostly, naging okay ito. Okay po lahat. Walang sawa ng Diyos, walang nagreklamo. Kasi almost 4 years na ako nagre-ritual. Napakakunti na nagre-reklamo sa ritual ko. Wala talaga. Konsensya ritual, tas yung isa pa yung divine ritual. Ayun, ritual. naging ano rin po ako dyan, bantog ako dyan. Yung divine ritual po kasi sakop talaga yun eh. Love sa family, sa love life, sa career, sa health, kalusugan, prosperity, tapos protection. Dun, 5 bagay na yun. Ang dami rin naging resulta. So makikita naman po sa page ko yan, yung mga album na mga evidence na pruweba. Feedback talaga, positive feedback ng mga tao. Ang dami. Malas sila dati, mga sumpa, ang bibigat ng pakaramdam nila, may blessing, tas bababa na naman, di makakaipon, ang dami magkakasakit. Tapos, pagkatapos yung mag-ritual, kinabukasan, natanggap sa trabaho, binigyan siya ng pera, o nagkaroon siya ng pera random, may ginamit daw na tao, may ginamit daw na sitwasyon, napaganda. Tapos yung love life nilang mag-asawa, umokay din. Tapos about naman sa mga anak, umokay din. So, doon sa protection, yung mga sakit nila, umokay din. So, doon sa 5 binanggit ko na benefits, makatulong ka na ng isa doon, okay na ho. Opo. Tapos, divine, sa love ritual naman ho. Opo. Ang love ritual, inakala nila gayuma raw yun. Opo, ano po ba yun? Hindi po siya eh. Love ritual, kapag tunay kayo nagmamahalan, ang mangyayari, mas ng Panginoon natin yung pagmamahalan ba? Mas didiin ba? Mas magiging intimate? Opo. May respect na love? Opo. Ganun po yung ginagawa nun. Kunyari, nagkatampuhan, yung mag-asawa. Mag-asawa lang ha. Hindi yung mga kabit, hindi yung mga ganun. Yung purely talaga na may basbas na magulang. Yun, nagkaayos talaga. Love ritual, sakop din yan yung family, mga kamag-anak, nagpapatawaran. Ganun po yung nangyayari sa love ritual. Opo. Bukod po sa divine ritual, ano pa po? Yung ano naman, yung aura cleansing. Yeah. Kung feeling mo burnout ka o ang nangyayari, ang bigat ng pakaramdam mo lagi, tas lagi kasama kang pot. Yung target ko talaga sa aura cleansing, yung 7 deadly sins. So yung bigay ko example, yung pride, envy, lust, tas and so on. Yung mga pito na yun, ayun yung nasusolusyonan ng aura cleansing. Pati yung mga trauma, Opo. yung mga phobia, yung mga anxiety, depression, yung mga mild lang nasusolusyonan na ng aura cleansing. Sa kabila po ng ginagawa niyo sa mga tao sa pagtulong sa kanila, Opo. pagdating sa pagritual, may mga tao po bang naiinggit sa inyo o nagbibigay sa inyo ng bad energy? Meron minsan yung mga magpaparitual daw sila, ganyan. Pero hindi naman sila magbabayad ba ng 100, ganyan. Ang gagawin nila, iinisin ka lang nila. Tapos minsan bibidyo call ka pa. Minsan papaikutin pa tayo, di ba man? Ang mangyari So pupuntahan niyo po? hindi, magbabayad sila, tapos binalik namin, tapos gagawa siya ng i-AA pa nila yung Gcash, babisiting ka talaga. Ito po, nagbayad po kami. Ini-AA nila, tapos Ano pong pakay nun? para busiting ka, makakapwa din nag-ritual kasi nawawalan sila ng kliyente. Ganun po yung nangyayari. Ganun gawain pa rin po yung mga ganun. Uso po yan yung nawawalan sila ng kliyente dahil sa amin na mga pangmasala yung price. Nagagalit sila sa amin. Mostly nga, bibidyo call pa tapos bigla na lang usal ang dasal, tapos may kandila, papakita ang itim bungo, tatakutin ka para tumigil ka sa ritual. Hindi naman pa nagtatagumpay. May mga pagkakataon po ba na may mga taong gustong magpagawa ng ritual sa maling paraan? Ay, marami ho. Sasabihin, magbabayad ako kahit gaano kalaki. Basta patayin mo lang yan, ganon. Ay, sorry. Nasabi ko, basta ganon. Parusahan mo lang yan, pahirapan mo. Ano mo yan? Meron pa yung pinatungkol, ano mo siya, bulukin mo yung katawan, ganyan, magbabayad ako. Ang ginagawa po namin doon, block agad. Binablock namin agad. Kasi sasabihan ko mo na masama yan, okay ka lang sa iniisip mo. Baka dala lang ng galit yan, mag-isip-isip ka muna kasi alam mo naman, sa itim yan. Mag-ingat ka. Pag makulit talaga,
binablock na namin. Meron natatauhan. Kalmado ka kasi makakagawa ka ng kasalanan sa Diyos. Ganun po yung inaano ko. May pagkakataon po ba na may isang beses, simula nang umpisa kayo, nagawa niyo to sa kamalian? Wala ako eh. Wala ako talaga. Yung tutoksoin ka na gawin mo kasi nga may atraso sa'yo. Opo. Yung parang wala na lang, inaano ko na lang ho. Pinapasa Diyos ko na lang. Kasi pag ginawa mo yun, hihina po yung ritual mo. Totoo. Hihina po. Hindi ka na makakatulong sa tao. Maestro, naniniwala po ba kayo sa balik? Yung, yung balik na sa kabila ng ginagawa nyo, may balik na nangyayari sa manggagamot like nagkakasakit siya or something like that. Kapag mahina po yung devotion mo, mahina yung poder, yung pondo, bakod, balabal, baluti. Kapag mahina yung dinadasal mong buhay na salita o Latin, kasi kontrahan yan eh. Yung libro niya, sa libro mo, nakukontra niya, mas mataas yung libro ng masama sa libro mo, sa aral mo. Doon na nababalikan. Kasi ako, aminado ako, nung baguhan pa lang ako, nababalikan ako. Paano po nangyayari nun? Kunyari yung ginamot ko, o niritualan ko, masakit yung tiyan, tapos nagsusuka lagi, o kaya nangangat eh. Pagkatapos ko siyang gamutin o ritualan, gumaling na siya. Tapos kinabukasan, ako namin nangangat eh. Tapos sumasakit yung tiyan ko. So parang bumalik po Bumalik sa inyo? ko. Kasi aminado naman ako nung, kasi wala naman kasing manggagamot na hindi nababalikan. Kahit gas-gas. Kasi kung nababalik, kung hindi ka nasasaktan, tawagin natin, parang Diyos ka na rin. Di ba? Sa atleta, sa basketball, di ba? Napapagod din mga basket player, di maiwasan na nasasaktan sila. Sa gera, mga sundalo, di ba? May damage sila kahit gaano sila kagaling. Ang importante doon, galos lang na agapan. Walang manggagamot na hindi napapasok. Ayun yung ko talaga, nakikita ko. So ano pong gamot nyo dyan para hindi po mabalikan? Para di mabalikan kahit papaano, kailangan talaga consistent ka sa pagdarasal sa Diyos. Lagi mong kinakausap ang Diyos. Yung mga weapon mo, spiritual protection mo, mga medallion, mga gemstone, pinapakain mo ng sagradong dasal. Saka kausap talaga sa Diyos eh. Dapat malinis ka. Para tamaan ka man, hindi mild, peklat lang sa aura mo. Ganun po yun. So sa ngayon po, diretso pa rin po ganun yung ginagawa niyo? O Ganun. parami yung mga... Parami kasi yung aral ko. Paano niyo po na-handle yung maraming tao na nagtatanong sa inyo? Oo, minsan nabubuisit na. Pag naisip mo, diba? Gusto mong sigawan. Ang ginagawa ko na lang iniisip ko kung sila yun nasa sitwasyon ko. Kung sila yun nasa sitwasyon nila, ako yun nasa kanila. Siyempre, normal silang tao, problemado. Ang ginagawa ko na lang pinapakalma ko. Relax po kayo. Okay? Ang gagawin ko, sige po, tutulungan ko po kayo. Susolusyonan po natin sa abot ng makakaya ko. Doon na sila, kakalma na ho sila. Ano po yung mga matitindi yung nagawa sa mga gusto magpagamot? Manggagamot kalaban mo. Mangkukulam, black siya na gumagamit nanggagamot siya pero nangkukulam siya. Marami akong ganyang naranasan. So, paano po ang ginawa ninyo nun? Ang ginagawa ko, kinakausap ko lang, parehas naman tayo manggagamot. Minsan kilala ko pa nga. Nakikita ko ang third eye ko, tas magkakilala naman tayo, balato mo lang sa akin to, magbago ka na. Ganun. Napapasapi ko talaga. Napapa-exorcism ko talaga manggagamot. Mamaya-maya, magchat-chat sa akin yung manggagamot na yun. Iinisin ka. Yung pala siya na yun. Patungkol naman po dun sa Master, matanong ko lang curious lang ako. Kasi di ba po mangyayari nun, isasapi dun yung pinatawag nyo. Ano pong nangyayari sa kabilang, dun sa katawan ng tao na pinatawag nyo? Halimbawa, yung mangkukulam, pinatawag nyo. So nakakausap nyo po siya. Yung katawan niya po na physical na nandoon, ano pong nangyayari sa kanya dun? Ang nangyayari tulala. Tulala lang siya? Yung diwa niya lumilipad. Kasi yung soul niya, spirit niya, napunta dun sa biniktima niya. Ang mangyayari ho niyan, masasaktan din siya. Magtataka yung mga tao sa paligid, okay ka lang? Sumasakit yung ko. Wait lang, tapos lutang, tapos bigla lang babaksak kapag nagilitan. Mostly, cardiac arrest, heart attack yung kinakamatay ng bangungot. Yung mga nakakalaban namin. So yung po pala yung kapag ginigilitan, physical na nangyayari din sa katawan nila nun? Kunyari, pinarusahan mo siya ng dasal na pamarusa, masasaktan din siya on the spot. Pero hindi ganun kalala. Yung ultang siya na nasasaktan siya sa isip. Tapos, sobrang lakas talaga ng power ng manggagamot. Kumakarensi talaga ako sa nakikita. May experience nga ako, sir. Doon sa dating bahay ko sa Magdiwang. Kinakalaban ko, sumisigaw doon, nasasaktan. Kapitbahay ko lang pala yung gumagawa. On the spot ho. Ginagamot ko yung sarili ko, niritualan ko. Tapos sumisigaw siya.
nagmumura siya. Ayaw, ikaw, umalis ka na dito. Sabi sa akin. Sasaktan siya. Sasaktan siya. Tapos yun, umalis na sila ng bahay nila. Lumipat na sila ng bahay, kinatalo ko. Gano'n po kayo kadalas na naggagamot sa isang araw? Araw-araw ho. Araw-araw? So wala pong pahinga kaya kahit linggo? May pahinga ako kapag magbabakasyon. Doon naman kasi sa isang araw na yun, hindi naman kasi 12 hours. May pasyente. Siyempre, minamanage din po namin. Kunyari, umpisa kami ng alas 11. Pahinga man tayo ng 4 to 5, 4 to 6. May pahinga rin. Mostly kasi sa iba, hindi nagpapahinga. Kaya nangyayari, nag-iiba yung mukha nila. Hindi fresh. Nangangayayat yung mga ibang manggagamot na. Napapabayaan na yung sarili na. Ibig sabihin, wala silang oras para magpahinga. And worst case, yung iba, sa sumunod din na kinakaya, nagdodroga. Kitang-kita sa mukha nila. Uso po yan, hindi ko na lang i-mention yung mga pangalan. Pero halata naman po sa pictura nila kung gumagamit sila ng mga ganun. Hindi naman sila masisi kasi nahirapan yung physical nila. Parang gusto nila hindi maramdaman kaya gumagamit sila ng mga substance. Yeah. Wala, parang hindi ba rin sila masisi kasi sa sobrang sakit na ng buong katawan nila, pasma na, dahil sa mga atake ng mga kalaban. Hindi mo rin sila masisi. Kasi tao din sila parang namomblema rin sila. Marami pa kami kilala niyan, kaming mga team namin. Ang ginagawa namin, pinagdadasal namin. Kasi pag may epekto ng substance, nag-iba ugali nagiging warplex, palaaway. Nakakagawa rin ng mga... Minsan, sa epekto ng substance o mga droga, marijuana, nakagawa sila ng kasalanan. Kayo po, maestro, sa sarili nyo, sa tingin nyo, gano'n nyo po katagal gagawin ito? Habang buhay. Habang buhay na. Habang buhay ito, pinangako ko na sa Diyos Ano pong pinangahawakan nyo? Pinangahawakan ko. Niligtas kasi ako ng Diyos Ininvest na ako na matay. Third life ko na ito Paano po nangyari sa inyo? Patay ka na talaga. Alam ng pamilya ko yan. Alam ng mga... nililihim lang nila. Patungkol din po ba ito sa panggagamot? Oo. Nadadali ako. Natalo ako ng malakas na kalaban. Bata pa ako no? 2022. Opo. Paano po nangyari yun? Niritwalan ako. Tapos bigla na lang akong nawala sa sarili. Tapos tumba talaga ako. Isang araw, tulog ako magdamag. Sabi ng pamilya ko, numasa sila, babangon yan, huwag natin sabihin sa kamag-anak natin. Bigla ako nalagyan ng langis ng bayaw ko. Nagising ako, naamoy ko yung langis. Talaga, pag ano ko talaga, tubig. Yung pala isang araw na pala akong tulog talaga na Tapos yung marami Pero yun yung sample na buhay ko na talaga na nangyari sa akin. So, simula po ba nun, kumbaga nag-ensayo kayo, nagsanay kayo para mas maging malakas yung abilidad? Doon ko na po sinubukan talaga na magsaliksik pa ng ibang aral. Tapos nagulat ako, yung angkan ko pala may sikreto. Doon na lumakas talaga lalo. Hindi na ako napigilan na hindi na ako natatalo. So, every night po, every day, nagme-meditate kayo? Oo po. Umaga, tanghali, gabi. Minsan maapat ako kasi madaling araw, nag-aano rin ako. Gano'n po katagal yan? Minsan umaabot ng 2 oras yung dasal ko Kahapon, na madaling araw, 1 oras, nagdadasal ako. Dinasal ko yung buong testamento. Opo. Lahat ng mga pundasyon doon. So paano po yun? Dapat mag-isa lang kayo sa kwarto at tahimik lang? Kailangan talaga tahimik para hindi ka ma-distract. Kasi pag nadidistract ka, mali mo mamali ka doon sa salita. Mahilo ka. So, Latin po ba ang nyo? Halo may buhay na salita, tas may Latin. Merong Hebrew, may Griego. Matanong ko lang. Aramaic din meron. Matanong ko lang, di ba, maestro? Ano pong trabaho niya noon? Marami akong pinasukang trabaho. Nilalayo talaga ako sa normal na buhay. Una, yung construction. Opo. Naging pioneer ako doon sa paint. Basta isang company. Tapos naging janitor. Yun yung huli ko, janitor. Kasi nakita nila ako sa CCTV. Hindi ko alam, may CCTV pala. Opo. Medyo kain ko ito. May kinakausap daw ako doon. Nakala ko kasi walang CCTV. Doon ako naman ng trabaho. So, parang nawirduhan po siya. Oo. Ano ba yung ginagawa ko? Kinakausap? Natatakot kami lahat dito. Doon ko na, tama na kayo. Doon ako sakto noon, pag-alis ko, nag-COVID na noon. So, parang umalis ka na talaga Umalis na ako, sa ganung trabaho. Hirap po Sige po, maestro, bali huling parte na po tayo. Mga mensahe nyo na lang po. Para po sa mga kapanood po nito, ano pong may mensahe nyo sa kanila? Mensahe ko para sa mga marurunong muna. Opo. Magmahalan tayo, suportahan. Kasi itigil na po natin yung pag-inggit, yung mga sapawan. Kasi pares-pares naman tayong tinatawag
Ang ano lang talaga natin, bigayan. Kung sino yung nag-highlight sa buwan na to, yung sinisumikat, suportahan na lang natin kasi malay mo, ikaw din eh. Kasi pag pinangunahan natin ng negatibong pag-iisip saka emosyon, hindi natin alam, tayo din yung nasisira. Tapos sa mensahe ko naman sa mga beginners na nag-uumpisa, wag natin tularan yung mga nakikita natin na wharf flick, yung mga palaway. Mas maganda, kumuha ka ng mentor na makakatulong talaga sa'yo. Tingnan mo yung background, tingnan mo, siyasatin mo. Tapos sa mensahe ko sa mga normal naman na tao, yung mga, hindi naman kasi lahat para sa spiritual. Una talaga sa lahat, i-respeto talaga natin kasi baka mahuli ang lahat, mangailangan ka rin sa manggagamot, sa amin ka rin lalapit. Ayun nga ako, peace, kahit anong mga religion. Kasi ako sa religion, patas ako dyan, neutral ako. Kaya marami nagpapagamot sana iba-ibang religion. Lahat ng religion. Nagpagamot, foreign. Kaya, ba't kayo lumalapit sa akin? Sa iba naman hindi. Kasi daw, may respeto daw ako sa mga ano. Lalo na yung mga iba-ibang gender, LGTB, yan, Q. Mostly, tomboy, bakla, bisexual, nagpapagamot sa akin. Ayun na, respeto sa pagmamahalan, saka pagkakaisa. Ayun po yung kulang dito sa Pilipinas eh. Saka isa po, promote nyo na lang po yung page niya para alam din nila kung paano nila kayo marireach. Okay, una sa YouTube, Maestro Ozzy Divine Healer. Sa Facebook, Maestro Divine Healer. TikTok, Maestro Divine Healer. Instagram. So, lahat ng social network pinasok ko na. So, yun po. Alam nyo naman Maestro Ozzy, kilala nyo na yan. Salamat sa walang samang pagsuporta nyo. Patuloy akong mag-share ng knowledge ko, wisdom, saka pagsaservisyo sa tao. Okay, salamat po. Yeshua Masaya.